Parami naman daw ng parami ang mga babaeng nabubuntis nang wala pang 20 anyos. Babala ng DOH, posible itong makasama hindi lang sa ina, kundi pati sa kanyang magiging anak. Ikwento mo, Zai Feniza. 14 anyos pa lang ang nanay na ito na tatawagin nating Rose nang una siyang mabuntis. Ngayong 18 taong gulang na siya, 4 na ang kanyang anak. Hindi tuloy siya magkanda o gaga sa pag-aasikaso sa kanila. Na-inlove po ako. Pero hindi ko po akalain na mapupunta sa maagang pag-aasawa. Sa datos ng National Statistics Office, mula 2000 hanggang 2010, 65% ang itinaas ng bilang ng mga batang ina o yung edad 19 pababa. Babala ng Department of Health, mapanganib sa kalusugan ang maagang pagbubuntis. Hindi pa raw kasi fully develop o hinog ang katawan ng mga dalagita para magdalang tao. Hindi pa kumpleto ang kanyang kabuuan ng kanyang katawan. Kumbaga, hindi pa niya carry na magdala ng pagbubuntis sa kanyang sinapupunan. At dahil dito, pwedeng hindi maging maganda ang kalalabasan ng kanyang pregnancy. Sa pag-aaral ng United Nations, isinisisi ang teenage pregnancy sa Pilipinas sa kawalan umano ng mga programang may kinalaman sa reproductive health. Wala rin daw access o paraan para maturuan ng mga teenager. Sa Mandaluyong, nagbigay ng libreng counseling ang local health department sa mga dalagita para hindi sila mabuntis agad. The fact na yung iba baka hindi inaalagaan ng sarili, tumaas ang presyon nila, magkaroon sila ng pre-eclampsia, later on magkaroon ng eclampsia, yung convulsion. Magandang Mother's Day gift daw ito para kay Rose. Pero kung may babalik raw ang panahon, sana mas napaghandaan niya ang responsibilidad ng pagiging ina. Yung may babalik ko lang po yung dati, hindi po siguro ako mag-aasawa. Kasi naranasan ko na po yung buhay. Mahirap eh. Zai Feniza, News 5.